Ito, nagparamdam na naman si Boying Rimulya, ombudsman, na independent talaga sila. Alam niyo kung bakit? Aba, pati po ang Department of Public Works and Highway ay binatikos na niya dahil daw sa kakulangan, kapabayaan, kaya ho nagkaroon ng mga graft in corruption sa mga proyekto ng gobyerno. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Ni Ombudsman Crispin Boying Remulla ang Department of Public Works and Highways hinggil sa umano'y pagkabigo ng mga ito na mag-deliver ng high quality na mga infrastructure projects sa mga ahensya ng gobyerno. Ginawa ni Ombudsman Remulla ang naturang pahayag sa kanyang radio program noong Sabado, August 15. Sa kanyang binanggit na halimbawa ang tungkol sa umano'y pagkabigo sa pagpapatayo ng maayos na UP-PGH Cancer Center Project na nagkakahalaga ng nasa 9 billion pesos. Gayun din ang konstruksyon ng bagong opisina ng Bureau of Immigration kung saan inabutan niya na ito ng 10 years in the making. Pati na ang headquarters ng NBI na minabuti na lamang anya na bumili ng lumang building sa halip na magpatayo ng bago. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, mas maigi pa ang bumili ng mga lumang gusali na mas mura at mas maganda kaysa magpatayo ng bagong building na tulad ng sa PPP o Public-Private Partnership. Samantala, sinangayunan naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga naging pahayag ni Ombudsman Remulla hinggil sa mga proyekto sa ilalim ng PPP. Ayon sa kalihim, hanggat hindi anya nagkakaroon ng reforma sa internal system at kultura sa loob ng DPWH, mananatiling mas mabuti pa ang mga PPP kaysa sa government buildings. Naniniwala rin si Secretary Dizon na sa ilalim ng PPP, maaaring magarantyahan ang timelines, high quality, cost efficiency at high standards ng proyekto na nararapat para sa publiko. Ayan o, ang malinaw na balita ay kaugnayan dyan. Hindi naman kinasama ng loob ni Secretary Vince Dizon yung balitang yan galing sa ombudsman dahil alam niya totoo. Unang-una si Dizon ay mga isang taon pa lang yata sa DPWH eh. So talagang ongoing ang reforma. Ang tinutukoy kasi ni Boying Remulla as ombudsman ay ang mga nakaraang project at nakaraang sekretary at gobyerno under ang Department of Public Works and Highway. Na talaga naman, isipin mo yung paggawa ng building, immigration, 10 taon na hindi pa tapos. Yung ginagawang building ng Senado hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Ano ba ang problema dyan? Yung NBI na ginagawang building hindi pa rin tapos hanggang ngayon. At ang mungkahi nga ng ombudsman para siguro mabawasan ng korupsyon, bibili lang ng lumang building at yun na lang ho ang ayusin para mapapabilis at makakatipid pa. Kaysa sa magtatayo ka ng bagong building, ang tagal-tagal matapos at ang daming korupsyon. So yan po yung matindi. Kaya again, dati ko na sinabi, ito yung aking nakikitang solusyon at paninindigan ko yan. Sana po ay gawin talaga nila. Gumawa na ng parusang bitay, death penalty sa mga corrupt government official at contractor. Kasi hanggat wala pong ganyang bitay, talagang patuloy po ang korupsyon. Hindi sila matatakot. Hindi sila titigil kasi kumikita sila ng malaki. Ang pag-delay sa project, korupsyon. Pag nawala yung pera, mas matindi yung korupsyon. Eh bakit nagagawa at ginagawa? Kasi nga, paulit-ulit, walang nakakasuhan, nakukulong ng pamatagalang panahon. Ngayon lang kasi nangyari, nagsisimula lang ang investigasyon, pagpapakulong at under trial pa ang lahat. Wala pang nakatulan talaga ng habang buhay na pagkakakulong sa ilalim ng plunder law. Eh hindi na ho sila natatakot sa plunder law eh. Tsaka yung malversation of public fund at saka yung korupsyon sa anti-graft cases. Wala na. Ang pinaka magandang solusyon, death penalty para sa mga korap na nasa gobyerno at pribadong sektor na gamit ang kapangyarihan at pera ng mamamayan. Yan lang mo ang tanging nakikita natin. Kasi sa ibang mga bansa, kaya nabawasan ng korupsyon dahil sila may ganyang batas na kinatatakutan. Sa Pilipinas, korap ang gobyerno noon at ngayon. Pero walang kinatatakutan. Dahil nga ho, walang nasasampulan. Ang masamang tao na pagnanakaw sa pera ng bayan, mabigat na kaparusahan ang dapat gawin at ipakita.
Kung hindi gagawa ang ating gobyerno ng batas, may kaugnayan dyan, magpapatuloy ang panibagong dekada, nakakalungkot, panibagong mahabang panahon na nakawan ng pera ng bayan. Aabusuhin at aabusuhin yan. Kasi ang kanilang paniniwala, kaya nilang lusutan ang husgado. Kaya nilang paikutan ang ating mga batas. Pagka kinasuhan, tatago. Itatago ang pera. Magtatago sa ibang bansa. Hirap na mahuli at hulihin. Hirap na mabalik sa bansa. Katulad ni Saldico, katakot-takot ang kaso, hindi maiuwi sa bansa. Katulad ni Harry Roque, meron din kaso, hindi maiuwi sa bansa. Ganyan po kasing kahina ang implementation ng ating mga batas. Yung batas malakas, mahina ang implementation. Sa totoo lang. Real talk lang po ito. Pag hindi po ito naayos ng ating mga kinaukulan, wala mangyayari. Magiging record na lang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos na siya lumaban sa korupsyon, pero masasabi natin hindi pa 100% magtatagumpayan yan. Kasi yung mga under trial at under investigation, baka tapos na ang term ng Pangulo, wala pa hong napapatunayan. Kasi ganong katagal ang pagliliti sa Sandigang Bayan. Inaabot ng 5 hanggang 10 taon. 2 taon na lang si Pangulong Marcos wala na nga June 30 ng 2028, tapos na. So, kaya nga sinasabi kong ang magiging record niya ay nasimulan. Ipinatigil niya yung ibang korupsyon. Pero yung pagpapatunay sa mga naakusahan, under investigation, matagal pa ho yan bago ang closure ng mga kaso sa korte. Pero ganun pa man, napakahalaga na yung susunod na Pangulo ay ipagpapatuloy itong labang ito ng kasalukuyang administrasyon. Kasi pag hindi ito itinuloy at ang naging Pangulo ay kakontra pa ng gobyerno, mababaliwala itong labang ito. Makakawala ang lahat ng ipinakulong. Mawawala ang mga under investigation. Mamamayagpag na naman ang kampihan. Isasalba, poproteksyonan at kung ano-ano pa. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Paulit-ulit na yan Hindi po kasi naging consistent ang mga naging Pangulo. Yung laban ni Cory, hindi na ituloy ng Ramos administration, pasintabi na sa kabilang buhay. Hindi isinunod ng mga nakaraan. Ang nangyari sila mismo na-involved sa korupsyon. Medyo naging matino kahit pa paano yung kampanya nung panahon ni Noynoy Aquino. Kahit na kailang pinipersonal yung tao, pero lumaban at matino yung gobyerno. Pero pagpasok ni Gloria, dami ring kalokohan. Pagpasok ng Aquino, nagbago ng bahagya. Pagpasok ng Duterte, anong nangyari? Diba? So, hindi consistent ang mga naging Pangulo at ang ating gobyerno laban sa korupsyon. Laging umpisa lang. Laging nag-uumpisa. Yun po yung dahilan kung bakit tayo kaiyahiya sa buong mundo at walang nangyayari. Laging ang mamamayan at pera ng taong bayan ang nawawala ng baliwala at hindi napapanagot ang mga dapat managot. Yan ang totoo, real talk lang po. Paki-like and share, subscribe and follow sa ating mga topic. Mahalaga po ang ganito mga topic, hindi chismis. Magtulong-tulong po tayo. Labanan ng totoo ang katiwalian.